ng mga nagbabagang balita. Brigadier General Tubalado umupo bilang Acting Commander ng 4th Infantry Division. Major General Anaron Jr. binigyang pagkilala kasabay ang pagtatapos ng kanyang mahigit 3 dekadang serbisyo. Testimonial golf at pickleball tournaments isinagawa ng 4th ID bilang parangal kay Major General Anaron. 4ID binigyang pugay ang nagretirong Division Provost Marshal, bagong DPM, umupo sa katungkulan. Mga tropa ng 23rd IB sumailalim sa masinsinang disaster preparedness at emergency response training. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, unang araw ng buwan ng Mayo 2026. Pagbabalita ay hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. Umupo bilang Acting Commander ng 4th Infantry Division si Brigadier General Sigfred C. Tubalado, ang commander ng 403rd Infantry Brigade na nakabase sa Bukidnon. Formal siyang itinalaga sa isinagawang change of command ceremony bilang kapalit ni Major General Michel V. Anaron Jr. na formal na ring nagretiro mula sa military service. Narito ang detalye ng balita. Itinalaga ng Philippine Army si Brigadier General Sigfred C. Tubalado bilang Acting Commander ng 4th Infantry Division sa isinagawang change of command at retirement ceremony noong Abril 29 sa 4th ID Grandstand sa loob ng Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ang seremonya ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio G. Nafarrete at dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng kasundaluhan, enlisted personnel, civilian human resource, local chief executives, pati na rin ang pamilya, kaibigan, mga mista at iba pang mga panauhing pandangal. Si Brigadier General Tubalado ay miyembro ng Philippine Army Tanglaw Diwa Class of 1992. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi siya bilang Brigade Commander ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade na nakabase sa Bukidnon mula May 7, 2025. Humawak din siya ng iba't ibang mahalagang posisyon sa command at staff sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Dagdag pa rito, ang kanyang malawak na karanasan sa military at civilian education ay nagbigay sa kanya ng sapat na kaalaman at husay sa pamumuno upang epektibong gampanan ang kanyang bagong tungkulin. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Brigadier General Tubalado sa pagkakataong ibinigay sa kanya na maging acting commander ng dibisyon at nangakong ipagpatuloy ang nasimulang tagumpay ng mga nagdaang commanders ng 4th ID. To the High Headquarters, I sincerely express my gratitude for your trust and confidence. I assure you that I will lead with integrity, dedication, and honor. The watch continues. Samantala, nagpaabot ng tiwala at kumpiyansa si Lieutenant General Nafarrete sa bagong acting commander, na lalo pa nitong palalakasin ang kahusayan sa operasyon ng dibisyon at ang pagtupad sa misyon. And as the commander of the 403rd Infantry Brigade, the 4th Infantry Division, I am confident that you will perform your best as you take another step forward in advancing your military career. It is now your time to stood the watch. Pinalitan ni Brigadier General Tubalado si Major General Michel Anaron Jr. na nagretiro na mula sa serbisyo matapos ang mahigit 3 dekadang panunungkulan sa bansa. Binigyang parangal si Major General Michel B. Anaron Jr., ang dating commander ng 4ID, matapos ang mahigit 3 dekadang paglilingkod niya sa bayan. Ginanap ito sa isinagawang change of command at retirement ceremony noong Miyerkules, Abril 29. Ginawaran si Major General Anaron ng tradisyonal na military honors bilang pagkilala sa kanyang 38 taon at 1 buwan na paglilingkod sa bayan. Ibinigay din sa kanya ang Philippine Legion of Honor Command Plaque mula sa Commanding General ng Philippine Army, Command Plaque mula sa Commander sa Eastern Mindanao Command, Armed Forces of the Philippines, at ang Plaque of Honorable Service.
Tumanggap din siya ng framed medals na nagre-representa sa lahat ng kanyang combat at administrative awards at decoration, frame ng kanyang unit assignments at ang Philippine flag bilang simbolo ng pasasalamat sa kanyang tapat na paglilingkod at serbisyo sa bayan. Sa kanyang panunungkulan, pinangunahan ni Major General Anayron ang iba't ibang operasyon na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad na nasasakupan ng 4ID. Kabilang sa malaking tagumpay ng 4ID, sa ilalim ng kanyang pamumuno ang pagkaneutralisa ng mga leader at miyembro ng New People's Army kagaya ni Mirna Solarte o mas kilalang Maria Malaya, ang Regional Secretary ng Northeastern Mindanao Regional Committee at isa sa mga top most wanted NPA leaders ng bansa. Sa kanyang pagkasawi sa engkwentro, sunod-sunod din ang pagsuko ng iba pang mga miyembro ng grupo dahil sa demoralisasyon, kawalan ng istruktura, pagod at gutom, bunsod na rin ng mas pinaigting pa na focus military operations ng kasundaluhan. Sa datos mula sa 189 na bilang ng NPA members sa Northern Mindanao at Caraga, bumaba ito sa 26 habang sa firepower naman mula sa 178 ay naging 24 na lamang ito sa kasalukuyan. Nagresulta ito sa pagkabuwag ng 8 mula sa 12 unit ng NPA na kinokompronta ng 4ID. Sa kabuuan, umabot sa 163 ang na-neutralize na NPA members, kung saan 33 nito ang high-value individuals sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa kanyang valedictory speech, emosyonal na pinasalamatan ni Major General Anayron ang kanyang may bahay at mga anak sa buong suporta na ibinigay sa kanya. Nagpasalamat din siya sa tiwala at suporta ng pamunuan ng Philippine Army, ang kanyang mga kasamahan, mga lokal na pamahalaan at mga komunidad na kanyang pinagsilbihan. Every medal, every command, and every success I have had in the Army. My wife, Len, stood quietly and faithfully beside me. She has been my guiding light, my advisor, and my greatest source of strength. While I was deployed in distant places, fulfilling my duties, she was raising our children to be responsible, disciplined, and grounded individuals. She was both mother and father whenever duty called. There were times in my career when the weight of responsibility felt heavy and when I thought of quitting or retiring early. She reminded me of my purpose. In those moments, when doubt crept in, she pushed me forward. As I step away from the military service, I carry with me not ranks or titles but memories, friendships, and lessons. Thank you from the bottom of my heart. Daan-daang mga players na mahilig sa golf at pickleball ang lumahok sa isinagawang testimonial golf at pickleball tournaments ng 4th Infantry Division mula Abril 23 hanggang 26. Ang nasabing tournaments ay bilang pagbibigay pugay kay Major General Michelle B. Anayron Jr., ang dating commander ng 4th ID na nagretiro na sa serbisyo. Ito'y bilang pagkilala hindi lamang sa kanyang pamumuno sa larangan ng combat operations at peace-building efforts, kung hindi pati sa pagpapalakas ng samahan, katatagan at kahusayan ng mga tropa at mga stakeholders. Dinaluhan ang nasabing mga palaro ng mga sundalo ng Diamond Division at daan-daang sibilyang kalahok na nagpakita ng pagkakaisa at pasasalamat. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni Major General Anayron ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga opisyal, enlisted personnel at mga partner stakeholders ng dibisyon sa kanilang walang sawang suporta at dedikasyon sa pagtupad ng misyon. Binigyang diin din niya na ang mga tagumpay ng 4th ID ay bunga ng sama-samang pagsisikap, disiplina at iisang layunin sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa Northern Mindanao at Caraga Region.
Sa kabilang dako naman, binigyang pugay ng 4th Infantry Division ang nagretirong Division Provost Marshal na si Colonel Fernando Payapaya sa isang seremonyang kumilala sa kanyang tapat at matagal na paglilingkod sa hanay ng militar. Kasabay nito, formal din umupo sa tungkulin ang bagong Division Provost Marshal na inaasahang magpapatuloy sa pagpapatibay ng disiplina at kaayusan sa loob ng dibisyon. Narito ang balita. Nagbigay pugay ang 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa matagumpay na serbisyo ni Colonel Fernando L. Payapaya bilang Division Provost Marshal o DPM sa isinagawang Change of Chief of Office and Retirement Ceremony sa 4ID Grandstand Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Matapos ang 32 taon tapat na paglilingkod sa hukbong katihan, formal nang nagretiro si Colonel Payapaya mula sa aktibong serbisyo. Sa kanyang panunungkulan bilang DPM, kinilala ang kanyang mahusay na pamumuno, profesionalismo at dedikasyon sa pagpapatupad ng disiplina at kaayusan sa loob ng dibisyon. Sa nasabing seremonya, ginawaran siya ng Military Merit Medal at Command Plaque bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa organisasyon at ipinagkaloob din sa kanya ang Pass and Review, isang tradisyonal na parangal ng militar bilang tanda ng paggalang at pasasalamat sa kanyang matagal na serbisyo sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Matapos ang kanyang pagre-retiro, siya ay magiging bahagi ng Reserve Force ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Colonel Payapaya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa pamunuan, sa mga kasamahan sa serbisyo at sa kanyang pamilya na naging katuwang niya sa buong panahon ng kanyang karera sa militar. Samantala, formal namang nanumpa si Lieutenant Colonel Macloyd Latriz bilang bagong Division Provost Marshal, bilang bahagi ng maayos na pagpapalit ng pamumuno sa tanggapan. Pinaunahan ang seremonya ni Major General Michel D. Anairon Jr. na nagpasalamat kay Colonel Payapaya sa kanyang mahalagang kontribusyon at ipinahayag ang buong tiwala sa kakayahan ng bagong DPM na ipagpatuloy ang tungkulin ng tanggapan ng may integridad at kahusayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Update. Samantala, sumailalim sa masinsinang disaster preparedness at emergency response training ang mga tropa ng 23rd Infantry Battalion upang higit pang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna at emerhensya. Para sa detalye ng report, naka-standby si Kabayaning Efraim Rondina. Matagumpay na nagsagawa ang 23rd Infantry Masigasig Batalyon ng isang Disaster Risk Reduction and Management Training bilang bahagi ng kanilang patuloy na paghahanda sa mga sakuna. Isinagawa ang pagsasanay sa pakikipag-ugnayan sa MDRRMO Quick Response Rescue Team upang higit na mapalakas ang kakayahan sa pagtugon sa mga emerhensiya. Layunin ng aktibidad na paigtingin ang koordinasyon, mabilisang deployment at mga teknik sa pagsagip ng buhay sa gitna ng mga isinagawang simulated rescue operations. Kabilang sa mga itinuro sa mga kalahok ang tamang pamamaraan sa paghawak ng iba't ibang sitwasyong pang-emerhensiya tulad ng evacuation, first aid at search and rescue operations. Ayon sa panayam kay Lieutenant Colonel Glenford C. Lebre, Commanding Officer ng 23rd Infantry Battalion, mahalaga ang ganitong uri ng pagsasanay upang matiyak na handa ang kanilang mga tauhan sa anumang sakuna at makapagbigay ng agarang tulong sa komunidad. Ipinapakita rin ng inisyatibang ito ang matibay na paninindigan ng 23rd Infantry Battalion sa pagsuporta sa mga programa ng disaster risk reduction ng lokal na pamahalaan at sa pagpapanatili ng kaligtasan at katatagan ng mamamayan sa panahon ng krisis. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Efraim Perez Rondina, 4ID News, Bayani Updates.
At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow niyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Bon Enriquez at Jai Hapas. na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, Walang malayo sa puso ng sundalo. Sa pag-asang merong darating na taglaw, bayani ka kaagapay at tanglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi ba sisiil para sa bayan? Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di pa titinag sa dahan.